Speaking of transport sector, nasabi nila sa ating mga bumiyahe po ngayong Pasko, ano ba, ganito na lang ba talaga tayo? Tuwing may mga lakad, may mga pagdiriwang, nai-stress tayo sa transportation pa lamang. Ginoong Nanoy Rafael, Community Affairs Officer ng Para Advocates for Inclusive Transportation. Makakausap natin. Sir Nanoy Rafael, Sir, Merry Christmas po sa inyo. Good morning po. Kasamang early po at magandang umaga rin sa ating mga tagapakikinig. Maligayang Pasko. Maligayang Pasko po sa inyo, Sir Nanoy. Para po sa kapatid natin mga taga-subaybay, baka di ho sila pamilya doon sa Para Advocates for Inclusive Transportation. Ano ho itong grupong ito, Sir Nanoy? Grupo po kami ng mga mobility advocates na nagsusulong po ng progresibo, makabayan, makamasa at pampublikong transportasyon. So kami po ay mga commuters, bikers, na nakikipag-ugnayan din sa mga transport workers natin para dito sa aming advokasya. Mabuti naman dahil ito, ang dami nagre-react sa aming pulso ng kapuso kanina pa. Talaga naman doon nakaka-stress. Lagi na lang daw pa tayong ganito. Wala tayong nakikitang ginhawa mula sa traffic sa lansangan, pati sa pagsakay at ito't maraming stranded. Tulad ngayon na maraming stranded sa mga bus terminal at lagi na, kung nakasakay man ng bus, madadali naman na traffic pagkatagal-tagal sa kalsada at higit sa lahat yung akala natin ay makakatulong sa ating mga masasakyan pampublikong karagdagang pampublikong sasakyan tulad ng TNBS ay bighati pa lang binibigay sa atin dahil ayaw naman nilang bumiyahe pag panahon nitong ganitong kapaskuhan. Paano ba giginhawa? Ano sa tingin nyo magandang kaginhawahan na pwede naman makuha ho natin sa DOTR o sa masakay ng gobyerno para guminhawa naman ang buhay ng mga biyahero? Oo. Talagang napapakita ng ganitong panahon yung mga issue talaga sa ating public transport. No, at yung issue ng transportasyon, pwede talaga nating makita siya bilang isang komprehensibong issue. Hindi lang talaga siya tungkol sa dami ng sasakyan tsaka pasahero eh. Pero sige, magsimula tayo dun sa dami ng sasakyan tsaka sa issue ng mga pasahero. Di unang-una, talaga merong matinding kapabayaan yung gobyerno sa pag-develop ng tinatawag nating pangmasa, pampublikong transportasyon. Mass transportation. Mass public transportation. No? So, napakaraming administrasyon na yung talagang wala halos binuhos na pondo, na budget at walang malinaw na proyekto pagdating dito sa pagde-develop ng mass public transportation. Etong kasalukuyan nating gobyerno, ang alam natin, di ba, ay sinara yung PNR pero wala namang hinain na alternative dito sa ating natatanging publicly funded na public transport. May sinasabi sila na dinedevelop nila itong North-South Commuter Railway pero kailan pa ito matatapos, Tapos wala silang binigay na alternatibo. Problematic din yung napakaraming big rail projects kasi lalo itong nag-i-introduce din ng displacement sa mga iba't ibang mga komunidad na natatamaan ng mga proyektong ito na kalaunan din naman dahil yung displacement na yun, nandun din sa mga probinsya, pupunta rin dito sa Maynila at lalong dadami yung kumbaga yung influx ng mga tao dito sa lungsod. So nananatili na talagang watak-watak ang ating public transport and tulad na sinasabi ninyo, dumadami yung sinasabi nilang mga alternative tulad ng TNVS pero hindi kasi yun pangmasa, hindi rin pampubliko. At nagkakanya-kanya tayo ng public transport, kumbaga, ng transportasyon, kumbaga, sa halip na parang... Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang diskarte. At yung, kung titignan nga natin, mas pawatak ng pawatak sa halip na nakokonsentra yung napakarami sa high capacity na mga transportasyon tulad ng bus, train, etc. So ngayon, parang kanya-kanya tayong motor, Kanya-kanya tayong motorcycle taxi. Parang yung mga reaksyon natin mga nakausap kanina, nakausap ni Mau de la Cruz, kaya iba talagang napipilitan bumili na, magmotor na lang. Dahil nga pero kahit na Pasko pa naman ngayon, sana positibo yung ating mga pinag-uusapan. Pasensya ka na, Sir Nanoy, hindi ko talaga pwedeng pagwalang bahala ito dahil ang daming stranded hanggang sa mga oras nito sa mga bumiyahe para po makasama ka nila mga mahal sa buhay. Ngayong araw sanang ito ng Pasko hanggang bagong taon. Pero ayun, di natin alam kung makakabiyahe sila. Yung iba, 2-3 araw na sa mga bus terminal. Kaya siguro maganda mapag-usapan ito ngayon. Na tulad ng pinupunto ninyo, hanggang ngayon wala tayong malinaw na programa sa isang maganda sanang may babalik natin kaginawahan sa publiko, yung mass public transportation. Hindi nakatulong yung maggagawa ng programa tapos bandang uli ipsa sa pribado.
Tulad na lang ng Tama. LRT1 na isa pribado, hindi ang unang ginawa, nagtaas ng bayarin. Pati yung Tama. airport natin, na pribado, hindi naman makakatulong ng malaki dahil hindi naman madaragdagan yung runway na magiging susi para mabilis sana ang pagdating at pag-alis ng mga aeroplano. So, walang magandang focus, walang magandang programa para sa makatotohanang mass public transport ang gobyerno ngayon. Yung bang yung pinatutungkol, Sir Nanoy? Oo, tama iyon. No, wala sa priority ng gobyerno talaga ang pondohan at wala silang malinaw na programa papunta dito sa mass public transportation. Kung sa land transportation, so kanina sinabi ninyo tungkol doon sa pagsasapribado ng airport, no. Pero land transportation pa lang wala na tayong malinaw na programa paano ang gagawin natin sa pampublikong transportasyon. Sa halip, no, yung gobyerno natin may kita sa budget priorities niya saan siya naglalaan talaga ng pondo. No, alam ba ninyo merong 87.9 billion pesos na subsidy galing sa ating buwis, no, yung gobyerno sa mga malalaking dayuhang automotive companies tulad ng Toyota, Mitsubishi, etc. para sa pagde-develop nila ng kotse. No, so yung tinatawag nating Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program o CARS program na sinimulan nung panahon ni Pinoy. So ganon kalaking pera ang inilalaan ng gobyerno para sa paggawa ng mga pribadong sasakyan. Nitong mga dambuhalang kumpanya na to. So imagine natin kung yung 87.9 billion pesos na yun ay i-channel papunta sa pagde-develop natin ng ating mga pampublikong transportasyon, no? Channel papunta doon sa papunta sa halimbawa local manufacturing ng mga jeep, no? O local manufacturing ng iba't ibang mga buses, no. Mas marami yung magiging transport supply natin. Sa kalagayan ngayon, yung nag-iisang programa ng gobyerno sa pampublikong transportasyon, mas nagiging detrimental pa o mas nakakapinsala sa ating public transport, yung tinatawag na Public Transport Modernization Program. Simula nung in-implement yung modernization program ng 2016, nangalahati yung supply ng ating public utility jeeps mula 300,000 papuntang 150,000. So yun nakikita nga nating naiipon ngayon na mga hindi na makasakay sa mga bus terminal. Hindi lang yan dahil sa kakaunti ang bus, pero dahil wala na rin silang masakyang mga jeep, no, papunta doon sa papunta doon sa mga karatig. Hindi lang sa terminal, no, pero papunta doon sa mga karatig na dati naman mula NCR papunta doon sa mga karatig na bayan, probinsya, meron silang masasakyan. Ngayon talaga ay napakalaki ng shortage, no, sa ating masasakyan. Sana naman gumanda't ayoko mang isipin na baka kahit na ugod-ugod na tayo, ganito pa rin po ang ating sitwasyon. Pag Pasko, Bagong Taon, Holy Week, at may mga pagdiriwang, pare-pareho po tayong matetengga yan. Ganyang itsura sa ating radyo na TV. Palagi na lang tayong ganyan na makikita natin. Sana naman gumaangga naman ang buhay natin pagdating ng siguro 5 o 6 years from now. At hindi na wala na gantong hindi natin alam kung tayo mabiyahe, makakauwi tayo na maayos, o pag-uwi natin, stress na stress tayo. Umalis tayo ng bahay, 25 years old. Pagbalik natin, mukha tayong 60 years old sa sobrang stress natin. Thank you, Nanay. Maraming salamat sa iyong pagpapalagay. Maraming salamat din po. Magkakwentuhan ulit tayo. Thank you. Community Affairs Officer ng Para Advocates for Inclusive Transportation, Sir Nani Rafael, mga kapuso, inyo po napakinggan.